Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa tayong kalagayan mga kababayan. Komentuhan po natin, ito pong si Jency mga tambay, napasugod po ito kagabi mga tambay, napasugod po sa Senado. At talagang kinundi na po ron sa harap ng Senado ay napakarami pong batikos ang ginawa po ni Jency mga tambay, ang batang maisog ng Mindanao. At syempre po, komentuhan din po natin yung ginawa po ng NBI sa pag-aresto po doon po sa vlogger na nag-post po na may arrow po, yung headshot post mga tambay, iba, yung headshot, ibang klase, no? Parang arrow, pero inaresto mo na. Ibang klase kayo. Samantalang ang mga magnanakaw sa ating bansa, wala pa inaaresto kahit isa. Nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, ibang klase. Walang naaresto. Pero pagka mahirap ka, arestado ka. Ibang klase ang gobyerno natin. No? Umpisahan po natin kay Jency mga tambay. Ang mga banat ni Jency. Ito na po. Umpisahan na po natin. Punyeta! Lampas lupa di gobyerno! Mga ulon! Mga walang bayag! Ang nasa gobyerno! NBI walang bayag! Gayon din ang NBI! Walang bayag! Ang kaya lang nila ulihin ay mga vlogger! Mga mahihirap na Pilipino! Ang kaya ipahuli ng gobyerno! Walang bayag ang Senado! Ang House of Representatives! Pinadalala ko lang sa Pina, pati ang isang vlogger na nag-capture na ng headshot. Bilis na huli. Pero yung mga magnanakaw na nandyan sa loob, mga hampas lupa, mga insekto, mga magnanakaw, mandurugas, nagpapahirap sa mga Pilipino. Ilang araw na nakakalipas, ilang buwan na nakakalipas, nang simula ng investigasyon laban sa mga politikong magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, wala pa rin napapanagot. Pero bakit pagdating sa mahirap, ang bilis nilang hulihin? Kailan tayo lalabas? Diba? Pagla tayo naubos, kaya sa 12, pag sa 12, lumabas na kayo. At ito hinihingi namin. Kung saan si Kiko Barzaga, doon kayo pumunta. Yung mga organizer ng rally ng mga yawa, huwag ninyong sundan sila. Kasi ang balak lang nila, hatiin ang supporter, hatiin ang mga tao para kung titignan. Kaya kung sino ang mag-announce ng rally at venue, maliban kay Kiko Barzaga, huwag niyong puntahan, huwag kayong pumunta. Po mga tambay, totoo po yun. Tama po yung sinabi po ni Jency mga tambay. Huwag pong puntahan pag may nag-announce po na iba. Dahil yun po, iba po ang pakay noon mga katambay. Doon lang po sa announcement ni Representative Barzaga mga katambay. At ito naman po mga katambay. Tingnan naman po natin yung nag-capture po ng headshot ng Pangulo at inaresto na po agad ng NBI. Ibang klase. Ito po, pakinggan po natin. Ibang klase itong pamahala na ito. Tama po yung sabi ni Jency ni Jency, di ba? Ibang klase. Pagka nga naman, nahandun yung mga magnanakaw, mga mandarambong, mga politiko. Pero walang inaaresto. Walang kinukulong. Malaya pa. Labas. Nakapag-abroad pa nga. Di ba? Nakakapamasyal pa. Buhay hari. Ayaw na nga umuwi. Hindi po ba? Ito pa, pakinggan po natin. Vlogger na nag-post ng larawan ni Pangulong Bongbong Marcos na may salitang headshot. Arestado. Kinilala ang suspect na si Michael P. Romero o Mike Romero. Sino yung dating congressman? Pakinggan natin ang report ni Madeline Villar Moratillo. Mads?
Dahil sa post na ito sa kanyang Facebook page kung saan nakakaption ang salitang headshot sa larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI si Michael P. Romero na kilala sa tawag na Mike Romero. Mula sa Pagadian City kung saan siya na-locate ng NBI, dinala siya sa headquarters sa Pasay City. Alam nyo, anumang threat, tangka sa buhay ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice, ay primary jurisdiction ng NBI. So, moto proprio, papasok kami pagka merong threat dito sa mga tao na ito. Sa ma-take down ng Facebook ang nasabing post, nag-post ulit siya, parehong larawan, pero iba na ang caption. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, para sa kanila, mabigat ang ibig sabihin ng headshot. Yung may picture si Presidente, tapos may arrow at na sinasabi na headshot, alam nyo sa mga shooters, sa mga law enforcement agencies, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Kaya yun, nagpapahiwatig siya na ganoon, kaya... Pero paliwanag ni Romero, wala siyang intensyon na saktan ng Pangulo sa nasabing post. Komento ko lang yung ibig sabihin doon. Pero iniba kasi sa ibang, iniba kasi yung ibig sabihin, kaya nagkaganon. Pero sa amin yun lang talaga yun. Yung araw na yun, yung nakalagay na headshot sa word na bugo. Yun lang po. Sa Bisaya kasi yung bugo, pag sa Tagalog, bobo. Sa Tagalog. Dahil rito, naharap siya ngayon sa inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa kabila naman ng mga batiko sa liderato ng Pangulo, ipinagtanggol siya ng ilang grupo. Nako, ang bihira. Tama nga naman yun eh. Nakita po natin, di ba? Yung nakaturo po ron, yung ibig sabihin niya, bogo, sa Bisaya, bobo. Di ba? Dapat pala, ilagay mo sa susunod, doon sa NBI Director, ituro mo rin, dahil ang ibig sabihin pala ng bogo, bobo. Ayan po, matama yun. Ayan po yung picture, oh. Nakalagay po yung bogo, Bogo City. O sa Bisaya, o di ba? Bobo daw, parang bobo, yung bogo. O, di ba yung naka-headshot na gano'n, naka-arrow. Pero marungis po kasi. Marungis po kasi yung NBI. Komento ko po, marungis mag-isip. Hindi po ba? Marungis. Nakaturo diretso yung sa bogo, diretso sa ulo. Ibig sabihin, bobo. Parang yun ang ibig sabihin ni Romero. Bobo! Parang ganun daw po. Yan po. Kaya nga po yung sinasabi nga po natin mga tambay. Katulad po ni Jency. Nakita nyo po, ang banat ni Jency. Totoo po yun eh. Si Jency, di ba? Ano sabi ni Jency? Itong mga tao na ito, katulad ng NBI, mahihirap lang ang kayang arestuhin at napakabilis ipakulong. Samantalang wala man lang silang naaresto at napapakulong, politiko na magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Nakapagtataka. Saka ito si Santiago, NBI Director Santiago, di ba magre-resign na ito? Di ba? Nag-resign na to eh, di ba? Nag-file na po ito ng resignation. Di po ba urgent? Urgent pa nga eh. Bakit nahandyan? Unbelievable. Kala ko ba nag-resign na yan? Di ba? Ano lang pala yun? Parang palabas. Palabas lang pala yun. Hindi kaya? Yung kanyang pagre-resign? Siya pa rin pala. Ibang klase. Bakit kaya? Bakit kaya hindi natuloy ang resign? Bakit kaya? May pangako kaya? Nabigyan kaya ng pangako? O hindi kaya nabigyan din umano? Mga kabayan, hindi kaya nabigyan din umano ng delivery nung basura? Yung basura? Hindi kaya ito nasama sa delivery umano ng basura? Mga kabayan, nagtatanong lang po. Ibang klase po, no? Ibang klase. Pagka sa kanila, lalo sa Pangulo, yung kababayan natin sa Bisaya, nag-caption lang siya ng itinuro niya lang yung magmula ron sa bogo
ang gusto niya palabasin ni Bobo. Bobo ang si BBM o si Marcos Jr. ay bobo daw. Kaya nilagyan niya na araw magmula ron sa Bogo. Pero pagdating po sa NBI, masama raw yun. Masama. Ibig sabihin, masama lang pala mag-isip ang NBI. Sila lang pala ang masama mag-isip. Hindi ba? Hindi naman sinasabi nung kababayan natin na taga-probinsya, taga-Bisaya, na siya ay magbabayad. Di ba? Magbabayad siya at handa siyang magbayad para ipatsugi ang si BBM. Di ba? Kamukha nung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Magbabayad siya ng milyon sa makakatsugi kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Yung mga ganun, may threat yun. Pero ito, wala namang ganun eh. Kaya lang po, isa rin po yata itong pang-divert. Hindi kaya? Nagtataka lang si Kamano. Hindi kaya ito isang pang-divert para maiiwas ang issue at mabawas-bawasan ang issue. Araw-araw kasi ang issue po ng pamahalaan ay korupsyon. Hanggang sa ibang bansa po ay nadadala na po ang issue ng korupsyon. Hindi po ba? At hindi lang po ang South Korea ang nagpasabog po na korap ang ating bansa. Ngayon, meron naman po, di ba? Yung Norway. Di ba? Yung Norway, kung hindi po nakakakamali, yung Norway, mismo rin sila. Kinundi na rin dahil ayaw palitan yung dalang pera ng kababayan natin Pilipina o Pilipino. Dahil nga daw po korap ang ating bansa, di ba? At ang pera na dalay, baka daw po ito'y money laundering pa. Nakita niyo po yung achievement po nila. Dire-diretso po yan. Napakarami po. Lumalabas na po ang mga baho nila umano. Nakita niyo po, pati po ang Philippine stock market po natin. Makababayan, napakalaki po ng nawala. 1.7 trillion ang nawala sa stock market ng Pilipinas. Bakit po? Makababayan, bagsak ang ekonomiya eh. Walang pumapasok na mga mag-i-investor sa ating bansa. Korap eh. Hindi po ba? Korap. Bagsak. Kaya kailangan yata nila talagang gumawa ng paraan para mailihis man lang kahit papaano. Hindi mapag-usapan. Di ba? Mailipat man lang kahit isang araw, 2 araw, 1 linggo ang usapan sa korupsyon. Hindi po ba? Kaya dito, tama-tama sinabi ni Jency eh. Di ba? Itong mga politiko na ito, itong NBI na ito, wala kayong alam gawin. Lalo ang NBI. Puro mahihirap lang ang kaya nyong hulihin. Never kayong humuli ng nagnanakaw ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon. Hindi nyo mahuli at hindi nyo maimbestigahan ang mga magnanakaw. Bakit? Kakampi? Kakampi ba? Kakampi? Tinatanong lang po ni Kamano. Hindi naman po masama magtanong. NBI, sa mga NBI, lalong-lalo dito kay NBI Director Santiago, masama bang magtanong, sir? Hindi po ba? Kaya dito po sa nangyayari sa ating bansa, nakita nyo po, pagka sa kanila, due process, tahimik, kailangan ng matibay na ebidensya. Maglabas kayo ng ebidensya. Pero pagdating sa mga Pilipino na nagpapahayag ng damdamin dahil sa ginagawa ng gobyerno na hindi maganda ang sitwasyon ng ating bansa, lalo-lalo sa korupsyon, nagpapahayag ng freedom of expression, freedom of speech, sila mismo ang nagbibigay na sinasabing masama itong si Romero. Hindi po ba? Sila mismo ang nagbibigay para maging masama yung tao. Ibang klase. Diba? Judgmental ang mga tao na ito. Hindi po ba? Yung utak nila, gusto nila yung utak nila, utak din nun, tao. Nakababayan natin. Di po ba? Ganun ang gusto mong palabasin yata nito eh. Kung ano yung nasa utak nila, kailangan, yun din pala yung nasa utak nun na pinagbabantaan niya na. Si Marcos Jr., si BBM, ganun. May kakayahan ba siya?
Isang mahirap na kagaya natin, mahirap na Pilipino, mahirap nating kababayan, may kakayahan na ipatsugi si BBM. Isang mahirap na katulad natin, samantalang daan libo ang nakapaligid sa seguridad ni BBM. Nasa kanya ang puwersa ng kapulisan, puwersa ng AFP. Unbelievable. Nandiyan pa ang puwersa ng NBI. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, Direktor. Wala pong nakikita si Kamanong dito po na threat sa buhay ni BBM. Wala pong threat. Nagpahayag lang siya. Dahil dismayado. Itong kababayan natin, dismayado. Kaya nga, sinasabi niya yung gusto niya lang ipaliwanag. Gusto niya lang ipaliwanag doon. Bobo! Dahil walang nagagawa. Bobo! Yun lang gusto niyang masabi ron sa caption. Yung head arrow na yun, o sa, sa headshot niya. Di ba? Hindi naman headshot yun eh. Di ba? Arrow! Tinuturo niya. Bobo! Sorry. Bogo! Yun ang ibig niya sabihin. Hindi po ba? Kaya mga kabayan, dito po sa nangyayari sa ating bansa, talaga pong ang hustisya po ng ating bansa ay para lang po saan? Sa nagpapahiwatig. Bibigyan ka ng hustisya, mga tambay. Bibigyan ka agad ng sinasabing batas, paiiralin ng batas. Pagka sa mga nagbibigay at nagkukundina sa kanila para ipahayag mo ang iyong expression, ang inyong pagkadismayado sa kanila, sa panunungkulan nila. Bilyon-bilyon na nawawala sa pera natin. Trilyon pag sinuma mo sa dami. Pero hindi ka pwedeng magpahiwatig sa ginagawa nila pagnanakaw sa pera natin. Unbelievable. Ang tanong natin kay NBI Director Santiago, mahusay bang presidente? Si BBM? Mahusay po ba? O mahusay lang dahil nagkakaroon yata ng partihan umano? Kaya mahusay dahil lahat yata ngayon ay napakadali makinabang sa pera ng bayan. Maluwag na maluwag po yata lahat ng ahensya. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya dito po mga tamay, yung sinasabi pong panawagan ni Jency, tama po yun. Panahon na po. Intayin po natin yung panawagan ni Representative Barzaga, Kiko, kung saan po ang venue, at wag na wag po tayo sumama sa mga mapagbalat kayo. Peperahan lang po yan. Mga pera lang po yung grupo na yan, mga tambay. May budget po yan. Binabudgetan po nila yan umano para po sabihin at hatiin at guluhin ang malinis na hangarin ng mga Pilipino na baguhin at iyahon sa pagkakalugmok at muling makabangon ang ating bansa at mapanagot lahat sila na nagtamasa ng pera ng bayan na wala tayong makukuhang hustisya pag sila ang nakaupo. Lalo-lalo na po yung NBI ngayon. Makakakuha po ba tayo ng hustisya sa mga nagnakaw sa ating bansa? Sa tingin nyo? Mukhang nakatutok lang po ito sa babatikos sa administrasyon. Hindi kaya? Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Director Santiago, mabuhay po kayo. Pwede po kayong pagawa ng rebulto at nakaturo sa inyo na mapakahusay inyong direktor. At dapat itabi na rin sa inyo si BBM. Mapakagagaling nyo po. Kasaysayan ng ating bansa, kasaysayan ng mundo, kilalang kilala, pinag-uusapan ng ating bansa, pinag-uusapan ng ating Pangulo. Kasaysayan, history, corruption. May issue pa ng pulburon. Hindi po ba? Kasaysayan ang ibinigay. Kahihiyan ng mga Pilipino. Nakakahiya. Kinikilala ang ating bansa sa pagiging corrupt. Unbelievable. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kinikilala ang ating bansa dahil meron tayong magaling na presidente. Di ba?
Ngayon, saan tayo kinikilala? Kinikilala ang ating bansa dahil meron tayong bansa at presidente na kurap ang ating bansa, na walang ginagawa dahil kasabwat yata. Unbelievable, 3 taon mahigit. At ang ipinagmamalaki nila gamit ang social media na marami yatang bayaran pag magpasalamat para ang mga Pilipino. Dahil si BBM lang daw po ang naglakas loob na isiwalat ang mga korupsyon nila. Unbelievable. Ano? Bobo lang? Ano tingin nyo sa Pilipino? Bobo lang? Tanga? Gago ang mga Pilipino? Maniniwala sa pahayag ng Pangulo? Kaya lang niya ginawa yon dahil kailangan niya maghugas kamay para masabi niya na siya ay hindi kurap para ituro sa iba. Kung yung kanyang probinsya ayaw niya pa imbestigahan di ba? Paano mo sasabing malinis ang presidente? Yung probinsya niya iniiwasang imbestigahan. Napakaraming nakuhang proyekto, may mga flood control. At pangalawa daw o pangatlo sa pinakamaraming nakuhang pera, pondo sa mga proyekto at diskaya pa ang nagamit daw karamihan doon ayon kay Manong Chavit Singson. Tapos sasabihin nyo, malinis sa korupsyon ang pamilya ng nakaupo. Kung malinis, di sana una mo pinaimbestigahan yon. Di ba? Katulad ng Mindanao, ang Davao City, welcome, imbestigahan nyo. Bakit hindi open sa investigasyon ng Mindanao ang Davao City? Bakit hindi nyo iniimbestigahan ang Davao City? Bakit? Kasi wala kayong makikitang ghost project at walang mga law standard na proyekto ron. Bakit pagdating sa Ilocos Norte, hindi nyo mapaimbestigahan at ayaw na ayaw puntahan ng media? Idinagdag lang po natin mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang nangyari po sa atin po mga kabayan. Buti na lang, meron tayong kababayan na maisog galing Mindanao na si Gen Z. At syempre po nananawagan po siya. Magsama-sama po tayo mga tambay. Ang lahat po na may kakayahan natin mga kabayan, hintayin po natin at ipahayag naman po yan sa October 12. Mga tambay, ilang tulog na lang po yan. Malapit na po yan mga kabayan. Isang tulog na lang po yan. Kaya po mga kabayan, yan po ang gawin po natin. Kailangan na po natin ipakita kasi kung magpapatuloy pa ang ganitong sistema na paglilingkod, wala pong mangyayari sa ating bansa. Lahat po ng ginagawa nilang serbisyo, komento ko po, ay pumapabor lang po sa kanila. Hindi po sila naglilingkod sa taong bayan, mga kababayan. Komento ko po. Naglilingkod po sila sa mga politiko umano at sa mga sarili nilang interes. Hindi po ba? Ayan po mga kababayan, hintayin po natin. At dito naman po mga tambay, sa vlogger, hindi naman po ito makukulong mga kababayan. Hindi naman po. Sa akin kung magkakaroon po ito ng abogado na mahusay, hindi po makukulong yun. Wala pong ano yun. Wala pong saysay. Yung sinasabing sinasabing kuha na merong headshot, araw lang yun Wala pong pagbabanta yun at natural na po sa social media yun. Ginagamit na po sa social media yan. Hindi po ba? Parang itinuturo mo siya. Hindi po ba? Kaya wala po yan. Yan po, mga bayan, hanggang media lang po yan. At yan po, pagka naman po yan dinala na sa korte, hindi po kakatigan yan. Komento ko po. Napakahina po yan mga tambay. Dahil lang nagkonklusyon lang po dyan, ang NBI. Sila lang po ang nagsasabi na nagpaplano o may pagbabanta. Pero sa totoo, wala namang pagbabanta mga kababayan. Komento ko po. Hindi naman po masamang magkomento. Maraming salamat po mga tambay. Hintayin po natin ang mga panawagan po nila Gen Z at ni Representative Barzaga. At meron din po dyan sila Manong Chavit mga tambay. Mga susunod na po yan. Dire-diretso na po yan. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Thank you po.
At maraming salamat din po sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. At mabuhay po at ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po mga kabayan. At yung panalangin po natin, magpatuloy po tayo. Lagi po natin isama sa ating madasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at sa mga magbabanta po na masama sa kanila. Sana po'y maiwasan po at talagang maingatan po sila. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganun din po mga tambay, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat po. Konting tiis na lang po. Bye-bye.